humingi ng increase. So sabi doon, yung ating pananampalataya kay Kristo ay mag-increase. At kung iisipin natin sa dictionary, sabi doon, yung salitang increase ay dagdagan pa. Dagdagan pa yung degree, yung amount, greater, more, become, to increase the number, to increase. Kagaya niyo po, yung mga nag-aas na dagdagan ng trabaho, di ba? You are praying to God to increase your salary para maging sapat. Naalala ko yung isang kapatid, Pastor, ay panalan po nga yung aking sweldo ay dagdagan ng piso. Ay bakit naman piso? Ay dihilingin mo na, dagdagan yung iyong sahod na 5 piso. Amen? Kasi kapag tayo humingi sa Panginoon, bibigyan tayo. Amen? Kaya po yun yung ibig sabihin ng salitang increase. Increase our faith. Dagdagan ni Lord, dagdagan, more. Humingi tayo sa Panginoon na ang ating pananampalataya ay tumaas pa. Amen. Alam pong kasunod, ano naman yung biblical na meaning ng increase our faith? At kung titingnan natin, puntahan natin, biblically, sa Genesis 1:28, napakaganda ng sabi ng salita ng Diyos. Biblically, yung palang increase our faith, increase na hinihingi natin sa Diyos ay nasa Genesis, nakasulat. Genesis 1:28. Basahin po natin kung may mga Bible po kayo dyan, mga kapatid sa online. Basahin natin Genesis 28. Tingnan nyo po. Biblical increase. Okay. 1:28. Basahin natin. Nasa na 28. Okay, sabay-sabay mga kapatid. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So sa umpisa pa lamang po, sa Genesis pa lamang, tayo palang mga tao ay pinagpala na ng Diyos. Doon pa lang sa creation, tayo ay nakatanggap na ng pagpapala. Subalit yung pagpapalang yan ay nawala sa atin when Adam and Eva ay nahulog sa kasalanan. Amen? Napakaganda doon sa English kung babasahin natin. Sabi doon, and God blessed them. And He said, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion. Everything is in the Lord of God. Wow! Glory to God. Bago pa po magkasala si Eva at si Adan, tayo po pala yung mga mananampalataya kay Kristo ay binasbasan na ng Panginoon na mamunga, mag-multiply at punuin ang mundong ito. At tayo yung magkamayroon ng kapangyarihan, authority sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Yan ang utos ng Panginoon kay Adan. Pero nawala niyo ng saysay. Bakit? Nahulog sa kasalanan. Pero sa ating panahon ngayon, kaya gusto muling ibalik, sabi dito sa ating binasa, sa Lucas 17, 5-6, na sabi doon, we need to increase our faith in God. Tinawag ka, tinawag ako, ikaw, ako ng Diyos para tayo ay lumalim, lumago sa pananampalataya dahil ang pananampalataya ay napakahalaga sa ating mga anak ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? Maliwanag pa po ba ang ating mga nanonood sa online? Maliwanag pa po ba ang salita ko? Naririnig niyo pa po ba? Hindi pa po ba choppy? Hallelujah. Yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Tayo ay lumago sa pananampalataya.
Kaya po sabi doon sa John 15:7, without God, without Christ in your heart, we can do nothing. Kapag wala tayong pananampalataya kay Jesucristo na siyang nagbigay sa atin ng hininga, wala tayong kakayanan, wala tayong magagawa sa ating mga buhay. Hindi natin kakayanin kung wala si Kristo sa ating buhay. Dahil ang Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay makasunod o makapamuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Amen. Salamat po, Sister Helpa. Natututo po ba tayo, mga kapatid sa online at saka po dito sa ating pinag-uuralan, topic to encourage us. So, napakaliwanag na hindi pala tayo lalago sa pananampalataya kung hindi tayo hihingi at mananalangin na tayo ay dagdagan ng Diyos ang pananampalataya. Kaya pala sabi ng salita ng Diyos, faith without action is dead. Tama po, mga kapatid? Ang pananampalataya pala na walang gawa ay patay. Hindi pala po pwede na tayo manampalataya tapos nando lang tayo sa bahay at nakanganga, nakatigil, nakatahan at walang ginagawa. Yung palang ating pananampalataya para mag-increase, para lumago ang pananampalataya natin sa Panginoon, mayroon tayong dapat gawin. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! May dapat tayong gawin, mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi instant na dumarating sa atin. Ito ay may gagawin tayo. May sakripisyo tayong gagawin para ma-earn natin to increase our faith. Hindi pala ito bigla-bigla na makakamta natin ang pananampalataya natin kay Kristo. May gagawin tayo, mga kapatid. May gagawin po tayo. Hindi pala sapat na tinanggap mo si Kristo. Ika'y naging anak ng Diyos. Pagkatapos ay wala na. Meron pala tayong gagawin para makamta natin, para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen? Purihin ang Panginoon. Magandang umaga, Sister Adela. Nanonood sa online. Purihin ang Panginoon. Salamat po. May nanonood dyan. Okay, diretso na tayo. At paano natin makakamtan, paano mag-i-increase ang pananampalataya natin? Dahil sabi doon, tinawag ka ako ng Diyos para lumago sa pananampalataya. Alamin natin yan. Kagaya doon sa verse 6, sabi doon, sa Luke, balik tayo sa ating konteksto. Sa Lucas 75:6, sabi doon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tingnan niyo po yung mga disciple ni Jesus. Humihingi din ng dagdag sa pananampalataya. Bakit? Kasi sila mismo nag-aalilangan sa kapangyarihan ni Jesus. Di po ba? Ang dami-dami ng ginawa ni Jesus na himala at kung ano-ano pa, sila hirapan pa rin maniwala. Namamangha sila. Pero pagdating kay Thomas, di ba? Si Thomas, nag-alilangan, hindi naniwala. At ang nakakalungkot nun, maraming mga Israelita, mga Gentile, mga Israelita, yung mga Jew nung time ni Jesus, hindi nila matanggap si Jesus Christ as Lord and Savior and Messiah. Sila ay walang pananampalataya o hindi sila naniniwala na si Kristo yung tagapagligtas. Yung puso nila ay hindi naniniwala. Kalimitan nung panahon ni Jesus Christ, yung mga Israelita ay, ang problema nila ay unbelieving heart. Unbelieving heart. Yung puso nila, hindi naniniwala na si Jesus yung Messiah. Amen? Salamat po. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Natututo po ba? Amen. Yung mga nasa online at saka dito sa bahay-sambahan. Salamat po. So, alamin natin how to increase
our faith in Christ. Kung sinasabi ng Panginoon na tinawag tayo para tayo ay lumago sa pananampalataya, may gagawin tayo. Alamin natin yung mga bagay na dapat natin gawin para tayo ay lumalim, lumago sa pananampalataya kay Kristo. Sabi doon, sabi sa verse 6, ano ang hiningi ng mga disciple ni Jesus Christ? Siya ay nag-ask. Di ba sabi doon sa Mateo 7:7, ask and it will be given to you. Di ba sa Mateo 7:7, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kaya ang sabi dito sa verse 6, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ano ba yung ibig sabihin ng dagdagan? Diba? You are asking. You are praying to God. Asking. So paano tayo makakahingi sa Diyos na dagdagan ang pananampalataya natin? So, sa pamamagitan ng pananalangin. So, ibig sabihin tayo, mga tao, mananampalataya, kapag tayo tamad na humingi, o tamad tayo, manalangin, Panginoon, dagdagan mo po yung aking pananampalataya. At kapag tayo na may nanalangin, na dagdagan yung pananampalataya natin, hindi pala yung sapat, kailangan may gagawin tayo. Di po ba? Kapag tayo humingi, bibigyan. Kapag tayo naghanap, makakasumpong. At kapag tayo kumatok, tayo bubuksan. So, anong gagawin natin? Para tayo ay makasumpong. Sasamahan ng gawa. Amen. Para tayo mag-increase ang pananampalataya, kailangan natin yung panalangin ay sasamahan ng gawa. At yung gawa na yun ay ano? Pagbabasa ng salita ng Diyos, pagmuni-muni, at pag-a-apply ng salita sa ating buhay araw-araw. At sa gagawin natin yon, ang ating pananampalataya kay Kristo ay madadagdagan. Alam niyo po yung magbasa nito? Ay matatanim po sa ating puso't isipan. Di po ba nabasa po natin yung gospel tapos inire-write? Kaya lang napagod na po tayo, tumigil na. Napagod na tayo, kakasulat. Ay Lord, ayoko na magsulat, pagod na ako. Di po ba? Paano tayo lalago nga naman sa pananampalataya? Gusto nating lumago tayo, Lord! Lumago ang pananampalataya. Pero nagtigil na tayo, gumipaw na tayo sa pagsusulat, sa pag-aaral. Kumusta po ang ating devotion? Yung mga devotion po natin, may sulat po tayo. At check po natin sa January. At yung mga masipag, may reward po si Lord. Yung mga nagsulat sa isang taon at nakasulat everyday, may devotion. God will reward what you sow, what you will do. Amen? Ayan. Bibili na lang po ng notebook. Purihin ang Panginoon. Ang isang tao na gustong-gusto na lumago sa pananampalataya, dahil ito'y i-command ni Jesus Christ, command ng Diyos. Bakit ikinomand ng Panginoon na tayo ay lumago sa pananampalataya? Kasi nga may kalaban tayo. At yung kalaban po natin, ang pilit tatanggalin sa atin pananampalataya. Ilagay niyo po sa isip natin, sa puso, yung pananampalataya na mayroon tayo, inuutosan tayo, kinukuman tayo ni God na palaguin at lumalim. Bakit? Alam ng Panginoon, may kalaban si Satanas, na andyan siya at pinapalamig ang ating pananampalataya at sinasaksakan tayo ng alinlangan para lumayo tayo kanino. Yun ang trabaho niya. Kaya tayo maging aware to at matalino para hindi tayo manlamig. Kailangan nating magbabad sa salita ng Diyos, sa Kanyang presensya, para tayo ay lumago sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Mapagpalang umaga sa Saudi. Good morning, Sister Lynn. Enjoy listening to the Word of God sa pamamagitan ng inyong lingkod. Makinig po kayo at maganda po ang topic natin. It's about increasing our faith. Kung ito ay command ni Jesus, pag hindi pala natin ginagawa, ay di tayo nagkakasala. Ano? Ibo ba? Kung itong lumago tayo sa
pananampalataya, isang utos ng Panginoon, tapos hindi naman tayo nagpapalago, ay di tayo nagkakasala din. Ano? Grabe ah. Hingi lang lang tayo. Dapat hindi lang tayo hingi ng hingi sa Lord. Meron tayong ginagawang gawa, aksyon, lingkod naman na lingkod. Pero sa ating po mananampalataya, sa akin na po naisip, wag po tayong, iwasan po natin ang manalangin parati ng, Lord, bless me, bless me, bless me. Balik na rin po natin. Sabihin natin, Lord, anong magagawa ko sa iyo? Ano pong paglilingkod ang magagawa ko sa iyo? Ano po, Lord, ang maihandog ko sa iyo? Ganun ang gawin po natin. And Mateo 6:33 will follow us. Amen? Ganun po tayo dapat naman nananampalataya. Lord, ano po yung pwede kong magawa sa iyo? Ano po yung paglilingkod na mag-glorify ka sa ating buhay? Yun po ang ating ipanalangin. Tapos pagpalain po si kapatid, si ganito, si ganito, si ganito, ang pamahalaan. Pray for them, family. Unahin po muna natin ipanalangin ang ating kapwa. Hindi baling yung sa ating sarili. Hindi baling manalangin ko sa sarili natin, sa huli na. Pero more on prayer. Di ba ba? Pray to other first. Think about other first. Isipin po muna natin yung ating kapwa, yung ating kapatid, may kinakain ba? Yung mahirap nating mga kapatid, kahit sa panalangin, may magawa tayo para sa kanila. And God will do the rest. Amen? Salamat po. So, sabi doon yung panalangin, through prayer, pray without ceasing, tayo ay papakinggan ng Panginoon. At tandaan po natin, Santiago 5:16, ang panalangin ng matuwid ay pinapakinggan ng Diyos. At ang panalangin dalawa, pinagkakasunduan, ay pinapakinggan ng Diyos. Kaya po huwag tayong magsawa na manalangin. Dahil kahit yung mga disipulo ni Jesus Christ, nagsabi, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. So kung yung mga disipulo na hindi pa rin sila sapat ang pananampalataya, humihingi sa Diyos, tayo rin dapat sa panahon natin, dahil napakadami nating problema at isipin na kinakaharap sa paligid, ang dami nating nakikitang kaaway. Tayo yung mas lalong humingi na i-increase ang ating pananampalataya. Dahil sinabi naman ng Diyos na pwedeng humingi. Humingi ka kung kulang ka sa talino. Ask kung kulang ka sa kalakasan, sa strength. Whatever we ask, ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa atin. So tayo pala may problema. Kulang tayo sa panalangin. Hindi kayo humihingi, kaya hindi kayo nakakatanggap. At humihingi man kayo, ay mali ang motibo. Lord, pagpalain mo po ako, bibili ako ng magandang kotse. Lord, pagpalain mo ako, bibili akong cellphone. Lord, pagpalain mo ako, bibili ako magandang TV. Huwag na po yung mga material na bagay ang ating hihingin parati. Ang hingin natin, Lord, palaguin mo ako sa pananampalataya. Lumago ako sa biyaya. Lumago ako sa spiritual kong buhay. Yun po ang hingin natin. Dahil tayo pansamantala lamang sa mundong ito. Hindi natin hawak ang panahon. Naglilindula na. O nung isang araw ay sino nakabalita na yung bulkang Taal ay sumabog na kailan sabog na po? Isa o dalawang sabog na. At ang daming alikabok. At kung saan sa man, NCR, nakabot na po yung alikabok. Pero praise the Lord, umulan. At least, yung mga alikabok na yun ay natunaw. Kasi kung hindi po matunaw dala ng hangin, masasanghap natin tayo magkakasakit ay parang sulpol yun. Kaya po rin ang Diyos. God is great. Ayaw niya na yung mga anak niya ay makakalanghap ng mga sulpor na yan. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya po napakaliwanag sa ating mga mananampalataya. Yes, amen, Sister Helpa. Yes. Hallelujah. Kaya sa buhay natin, napakahalaga na madagdagan ang ating pananampalataya. Paano ba? Sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge, and understanding how to apply the Word of God in our daily lives. So once na hindi natin nauunawaan ang salita ng Diyos, paano natin mai-apply yun? Di po ba?
mahirap. Kaya po pala, napakahalaga na tayo ay mag-aral, study the Word of God carefully para tayo magtagumpay at maging successful sa lahat ng bawat bahagi ng ating buhay. God is a holistic God. Spiritually, physically, emotionally, mentally, financially, materially, socially, whatever na bahagi ng ating buhay, kayang ayusin ng Diyos. Dahil God is the author of our life. Amen? Siya yung author ng buhay mo, buhay ko. Alam niya kung kailan ka isinilang, alam niya kung kailan ka kukunin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Salamat po. At paano madadagdagan pa yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos? Sabi sa Colossians 2, 6, 7. Hindi po kasi madali. Once na hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos, ang hirap po sumunod. Di po ba, mga kapatid sa online? Parang ano lang yan, ganito lang yan. Halimbawa, ikaw ay may employer at may inutos yung amo mo, ay medyo mahina yung tenga mo. Ang pakinig mo doon sa tubig ay langis. So, dahil sa ang pakinig mo ay sabi ng amo mo, ay, can you get me some water? Ay, bumalik ka. Ang dala mo'y langis. O, ano problema doon? Hindi naunawaan kung ano yung sinasabi ng amo. Kaya po napakahalaga pala talaga na tayo ay magbasa ng salita ng Diyos para maunawaan natin ito. At tutulungan tayo ng Holy Spirit para maunawaan ang salita na yon para mai-apply natin sa ating buhay. Ang hirap kaya nun. Inutusan ka na magdala ka ng tubig sa amo mo. Pag pumunta ka sa amo mo, dala ay langis. Ano mangyayari? Sasabihin sa iyo, ay kagagalitan ka. I told you, bring me some water, not oil. Sino po nakaranas yung mga OFW? Yan sa online. Kapatid, yung naranasan nyo ba yung inutusan ka ng amo to bring me? Ay yung bring me mo sa kanya, hindi pala yung inuutos niya. Tapos kinagalitan tayo. Ibig sabihin, hindi natin naunawaan yung instruction, yung sinasabi ng salita ng Diyos, kaya hindi natin nagawa ng maayos. Sa ating mga buhay, kapag hindi natin naintindihan yung salita ng Diyos, paano nga naman natin susundin? Ano nyo po? Naliliwanagan po tayo? Nadadagdagan po ba yung pangunawa natin? Na hindi pala basta-basta. Hallelujah! Salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi doon sa Colossians 2:6, 7, sabi doon, inuutosan tayo ng salita ng Diyos na tayo ay magpakalalim. Be rooted to the Word of God. Kapag tayo ay may kaalaman, alam mo yung salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta madadaya ng mga kaaway o yung mga bulaang mga ngaral. Kasi ang foundation natin ay nasa salita ng Diyos. The Christian life must be rooted and founded to the Word of God. Amen? Buhat ng tayo mga naging born again Christian, tagasunod ni Kristo, believer of Christ, we must be founded to the Word of God. Ito yung foundation natin upang hindi tayo madala ng kaaway, upang hindi tayo madaya ng kaaway. Kaya gayon na lamang ang payo ni Pablo kay Timoteo, mag-aral ka mabuti, magpakalalim ka, upang hindi ka mahawa ng mga dumadaan dyan, at kung ano-ano sinasabi, mga pula ang mga ngaral, at kung sino ang sinasabi. Ganon din po ang pinaparating sa atin ang salita ng Diyos. We must be rooted to the Word of God. Dahil yung salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ang pundasyon. Yung salita ng Diyos, doon tayo magiging matibay, matatag. Dahil ang salita ng Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ according to John 1:1. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Glory to God. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah!
Glory, glory. Purihin ang Panginoon. Kaya po napakaliwanag. Sabi doon, if we are rooted to the Word of God, and we are filled with the Word of God, the Word of God is strengthened us. At sabi pa doon, is strengthen our faith. Kapag tayo ay malalim, ang pagkaunawa sa salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta madadala ng mga bulangan. At lalo tayong lalakas at titibay ang ating pananampalataya kay Kristo. Woo! Glory! Hallelujah! Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kami tinuturuan upang maunawaan namin ang kahalagahan na kami ay nakarooted sa iyong salita dahil inutusan mo kami. Hindi kami lalago, mag-i-increase ang pananampalataya namin kung kami ay hindi mag-rooted sa salita ng Diyos. Kung hindi kami mauunawaan ang salita ng Diyos, hindi kami mag-i-increase ang pananampalataya. Sabi doon, without faith, you cannot please God. Without reading and hearing the Word of God, you cannot increase our faith. Hallelujah! Kaya kahit gusto nating lumago sa pananampalataya, kung tayo matamad magbasa ng Biblia, matawad tayo to meditate the Word of God day and night and study carefully. Nothing happen in our life. No changing, no transformation will happen in your life, in my life, if we cannot obey the Word of God. Hallelujah! Palakpakan ng Panginoon. Kahit ano pa lang gawin natin, wala pa lang mangyayaring transformation sa ating buhay. Kahit tayo 20 years na, 30 years na mananampalataya, kung ang salita ng Diyos walang nababago sa ating buhay, there is no transformation except we are willing to be changed by God, by the Spirit of the Lord, mga kapatid. Hallelujah! Glory! Salamat po, Holy Spirit. Hallelujah! Walang maglalago sa atin. Baka buhok na lumago sa atin. Purihin ang Panginoon. Baka ibang buhok ang lumago sa atin. Imbis na pananampalataya. Ito, pwede lumago yung buhok natin dito o yung balbas natin o sa kilikili. Ipo ba? Pero, salamat na even we are in the last days, tayo ay ini-encourage ng banal ng Espiritu na tayo ay lumago sa pananampalataya dahil ito ang kailangan natin sa panahon ito, mga kapatid. Maniwala po kayo. Ito ang kailangan natin sa panahon natin dito. Magpalago sa pananampalataya. Woo! Dahil pag hindi po tayo malago sa pananampalataya, ano papasok sa atin? Fear, takot, lalo na pag maraming napanood. Napanood sa video, sa TV. Mayroong lockdown na naman doon sa India. Alam niyo po, kaya nga po, napakabuti ng Diyos, ano? Kasi alam ng Diyos, may padating na katakutan na naman, kung ano naman lockdown, sabog din, sabog doon. Kaya ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak ay tinuturuan na palalimin ang pananampalataya. Parang dumating yung bigla-biglaan na yun na panganib, ay hindi tayo basta-basta madadala. At saka po ang kinin natin yung Psalm 91, kahit sa biglaang pagdating ng problema at pagsubok, God will be with us. Kaya natututo na. Anong oras na po? 10:30. Wow, malapit-lapit na tayo. Pero at least, marami tayong magpupusog tayo ngayon sa salita ng Diyos, mga nasa online, mga magre-replay, at mga nandito sa bahay-sambahan. Magpupusog tayo sa salita ng Diyos ngayon because the Word of God is the food of our souls. Amen. At kapag busog ang ating mga kaluluwa, kahit nasa kabila mo, magkatumba-tumba yan. Ano yung nasa Psalm 91? Kahit matumba dyan ay 10,000, hindi tayo maapektuhan. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Sister Luz Beminda. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa mga kapatid. Share po natin itong ating Word of God dahil po kapagpala po tayo. Hallelujah sa umagang ito.
Yun po yun. Kaya po napakahalaga na alam natin kung ano yung dapat natin gawin para tayo ay lumago sa ating pananampalataya kay Kristo. At may kasamang gawa. Amen. So, ano ba yung mga kakailanganin natin? Dapat natin alamin para ang ating pananampalataya sa Diyos ay lumago at hindi tayo matakot. Sabi po doon sa Mateo 1:23, sabi po, pakibuksan po natin ang Mateo 23. Kapag alam mo sa puso mo na kasama natin ang Panginoon. 1:23? Opo, matatakot po ba tayo? Sabi po doon, pumunta po tayo, alamin natin yung mga katangian ni Jesus Christ na kailangan nating alam upang hindi tayo matakot bagkos lumago tayo sa pananampalataya. Sabi sa Mateo 1:23, ito basahin natin. Birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Amen! Lalago ang ating pananampalataya sa Panginoon kapag patuloy natin na inilagay sa ating puso at isip na kasama mo ang Diyos. Emmanuel is with us. We need to put in our mind, in our heart, dapat mag-sink na si Jesus Christ, siya yung Emmanuel. Sabi doon, hindi niya tayo iiwan. God is with you. God is with me. So everywhere, kahit saan tayo pumunta, na may Kristo ka, born again Christian ka, ibig sabihin, kasama mo si Emmanuel, si Jesus Christ, through the Spirit of the Lord that is in our heart that willings. Amen? Di mo ba? Si Jesus Christ offered His life to the cross. Nasa langit na siya. At isinugo niya ang banal na Espiritu to be our teacher, to be our comforter, to be with us wherever we go. So, kapag naiisip mo yon, hindi tayo dapat matakot bagkus ang pananampalataya natin ay firm, stand firm, hindi nasishake. Nakakalungkot tayo mananampalataya kapag wala lang tayong pera. Anong pihit na tayo? Saan ako pera? Sabi doon, Emmanuel is with you, is with us. So kung si Kristo ay nasa ating buhay, dapat hindi tayo matakot. Kalma, bagkos manalig lamang. Manalig. Kasi hindi po tayo lalago sa pananampalataya kung ang pairali natin ay takot, takot. Dahil yung takot ay galing kanino? Ay kaaway. So pag tayo nakakaramdam ng takot, matuto na tayo, Lord, in Jesus' name, umalis po yung kaaway na yan, spirit of fear. Lord, bigyan mo ako ng spirit of peace, the Prince of Peace. Kailangan natin si Holy Spirit. He is the Prince of Peace. Amen? Natututo po. Amen. Hallelujah. Salamat mga kapatid sa online. Salamat sa inyong pagsama. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi doon, sa Mateo 28, parati na po natin narinig ito. Huwag na huwag niyong kalilimutan. I am with you till end of time. Sabi doon, I am with you always, even and to the end of the world. Wow! Sa ating mga buhay, ating pamilya, meron kang bang kaibigan, asawa, kapatid, nasasabihin tayo, sa'yo hindi kita iiwanan forever. Wala. Nag-iisa lamang si Jesus Christ, His Holy Spirit to be with us till end of time. Kaya nga po yung mga Kristiyano, yung mananampalataya, ang inaabangan na mangyayari yung pagdagit, at kapag dinagit na yung mananampalataya, yung Holy Spirit ay kasama na at wala na Holy Spirit sa mundo. Kaya kawawa po yung maiwanan kapag dumagit. Kaya ito ang ating palaguin mga kapatid, pananampalataya para pagdagit,
makasama tayo, at hindi tayo maiwanan. Kaya do not focus on fear. Huwag kayo ma-focus sa mga nakikita nyo. Focus sa pagpapalago ng pananampalataya dahil ito ang gusto ng Diyos. Tayo ay lumago, mag-increase sa pananampalataya. Dahil ang sabi doon sa binasa natin, sabi doon, kahit tayo ay may kasing laki ng butel, ng mustasa, yung pananampalataya na yun ay lumago. Kaya pala inuutusan tayo ng Panginoon na lumago eh. Kasi ang pananampalataya lamang pala ng tao ay kasing laki ng mustasa. Tingnan niyo po, nakukuha niyo yung revelation ng Lord. Kaya pala, yung normal na tao na kagaya natin, kung ang Diyos ay makikita tayo ng mustasa, gaano kaliit po yung mustasa? Na napakaliit no? Sabi dito sa verse 6, tumugo ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay silaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo, sa punong sikamoro, mabulot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Amen. Pero, mag-i-stop pa kayo na gano'n. Ano ba gusto niyo na pananampalataya? Kasi laki. Kaya nga po, itong ating sinasabi dito, yung ating usapan, sabi ng Diyos, gusto ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos para lumago sa pananampalataya, para magamit tayo mightily, powerfully, effectively sa kanyang kariyan. Na bawat ipagpipray mo gagaling, ang bawat lilias mo, may patay, mabubuhay. Nasabi doon sa kanya salita sa Luke 10:10, behold, I have given you power and authority to tread upon serpent and scorpion and over the power of darkness, and nothing shall harm us. Amen. Yun ang gusto ng Diyos na pananampalataya natin. At sabi doon, ang dami doon sa gospel, yung bulag, pilay, stroke, bingi. Basahin po natin lahat ng gospel. Di ba? Ang dami doon na pinagaling si Jesus binuhay. At ano ang sabi ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya napakahalaga talaga yun ang pananampalataya na palaguin natin. Napakahalaga na mag-increase ang pananampalataya natin para kapag dumating ang ligligan, hindi tayo naliliglig. Amen! Mga kapatid sa online at mga kapatid dito sa bahay sambahan, palakpakan ng Panginoon, palakpakan ng Diyos na buhay na siya mag-aayos ng ating buhay. Amen! Hallelujah! Puri ng Panginoon. Salamat po, gumagana po tayo. Matatapos na tayo mga kapatid. Kaya napakahalaga na sabi ng Panginoon, we need to mag-increase ang pananampalataya. Dahil hindi naman pala tayo iiwanan ng Panginoon. At ilagay pa natin sa puso natin si Christ. Ano ba yung ibig sabihin ng Kristo? Si Kristo, siya, si Jesus Christ. Di po ba? Pag sinabing Christ, ang ibig sabihin nun ay anointed one. So Jesus Christ is the anointed one. Christ Jesus is the anointed one. So Christ is the Messiah. Kapag alam po pala natin na si Jesus Christ yung Messiah, hindi po pala tayo matatakot. Because the Messiah, Jesus Christ is the Savior of our soul. Bakit ka matatakot kung kasama mo si Kristo? Di po ba? Napakasimple ng logic. Ang kasama mo ay God of God, King of King, Lord of Lord. Every knee shall bow. Bakit tayo matatakot? Oo nga naman. Hallelujah. Bakit tayo matatakot na mawalan? Kaya nga po, ang trabaho ni Satanas, unahan tayo ng takot. Kaya nga po, ito yung ipabalik natin. Para hindi tayo matakot, kailangan nating magpakalalim. Mag-increase ang ating pananampalataya. Amen? Puri ng Panginoon. Hallelujah. Gumagana pa ba tayo? Sa live na lamang po. Amen. Hallelujah. Pakipindot nga po ulit ng video. Opo. Pakipindot po ulit. Baka ubus na. Amen. So sa kasunod po, at tandaan po natin sa Mateo 16:16, napaka-alaga na makita natin na si Jesus Christ is Savior. So kaya ka palang iligtas ng Panginoon sa kung ano man, sa kamatayan, sa kawalan, sa sakit, karamdaman. Jesus Christ came to save
and seek the lost. Kaya tayong iligtas ng Panginoon. Kaya tayo dapat ay magtiwala sa Kanya. Amen? Purihin ang Panginoon. Hindi lamang doon. Sabi sa John 11:27, sabi doon, Jesus Christ is the Son of God, the living God. Tingnan niyo po, yan po mga pinapakinggan natin, na narinig natin, yan po ay magdadagdag sa atin ng increase our faith. Dahil nakikilala natin kung sino si Kristo sa iyong buhay at sa aking buhay, na ilalaban natin upang hindi tayo matakot kapag dumating yung mga problema at pagsubok sa ating buhay. Sabi doon, idineklara ni Martha, you are Christ. You are the anointed one. You are the Messiah. You are the Savior. Jesus Christ is the Lord. At sabi doon, 775 times na sinabi that Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya po hindi tayo matakot. At sabi po doon sa Isaiah 6:61, sabi doon, Christ, the Lord, anointed me to preach the good tidings. So inanoint ng Diyos Ama si Jesus Christ, bumaba sa lupa para magbahagi ng kaligtasan para sa sanlibutan ay makasumpong ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! So baybayan niyo na lang po. At napakaliwanag, sabi po doon, napakahalaga nating maintindihan. Sa John 1:1-8 at Revelation 19:13, sabi po doon, si Kristo, yung salita sa John 1:1, yung sinasabi na Logos is the Word of God, and Logos is Jesus Christ Himself. The Word become flesh, and the flesh is with God, and the Word is God. Napakaliwanag po. Amen. Paulit-ulit po natin yan, sinasabi. Kaya, kapag alam natin yan, yung pananampalataya natin ay magiging firm. Our faith in Christ will firm at hindi masishake ng mga problema at mga pagsubok na takot na dumarating sa ating paligid. Amen. Puri ng Panginoon. Malapit na tayong matapos. Salamat po, natututo pa tayo. Kaya po napakaliwanag na sabi doon, si Jesus Christ, yung Logos. So kasama mo, kaya po sabi doon, yung salita ng Diyos ay patuloy nating mahalin. Sa John 15:1-7, di po ba? Manatili tayo sa puno, manatili upang tayo ay pakinggan ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ang mga hinihingi natin ay bibigay ng Diyos if we remain in Christ and His Word. Ano po? By the power of the Spirit of the Lord. At sabi pa dito sa huli, kailangan po natin malaman at maunawaan na si Kristo ay perfect, hindi po siya nagkasala. So Jesus Christ is holy and perfect. Kahit siya nagkatawang tao, never siyang naggalit o nagkasala sa harapan ng Diyos. Meron po siya na isa lamang, pero yun po yung usapin na holy anger. Holy anger. Nakita niyo po yun. Nang si Jesus Christ ay pumunta doon sa bahay-sambahan at itinapon niya mga ganon, yun ay holy anger. Bakit? Yung kanyang bahay-sambahan ay pinagtitindahan ng mga kung ano-anong hindi karapat-dapat. May mga kung ano-ano doon. Nabasa niyo po yun? May mga ibon, may mga saklaan, kung ano-ano. Tinapon niya yun. It's a holy anger. Si Jesus Christ ay hindi nagkasala. Siya ay perfect representation of God the Father. The radiance of God's glory. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya po tandaan natin, kailanman hindi nagkasala si Kristo. Jesus Christ is complete, whole, and fully developed, totally righteous in the eyes of God. Kasi po kung si Jesus Christ ay nagkasala, hindi po siya magiging tagapagligtas natin. Siya po ay naging tagapagligtas natin kasi wala po siyang nakita. Banal po talaga siya. Kaya siya lang po yung nag-iisa na tayo ay iligtas. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Wala po kahit sino. Kaya po siya ay tinagurian na
binigyan ng Panginoon ng mataas na papuri at parangal, name above all name, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Because He rose from the dead after 3 days, and yung tagumpay ay ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya. Kaya tayo po hindi natatakot dahil alam natin na totoong nabuhay si Jesus Christ. Ayan? Puri ng Panginoon. At dito sabi, tandaan natin na 1 Peter 2:22, He committed no sin, neither was direct found in His life on earth. Wala po. Kaya po siya itinagurian. Siya yung nag-iisa na Lamb of God who take away the sins of the world. Wow. Ay, naalala ko yung Lamb nakakatayin para sa iyo at sa atin. Bigla ko naalala. Hallelujah. Jesus Christ is the Lamb na kinatay. Pinako sa cross. Yun po ang isipin nyo, ha? Kapag tayo ay nangihina sa pananampalataya, si Jesus Christ, pinako sa cross para sa iyo at sa akin. Isipin nyo si Jesus Christ na nandun sa cross kapag wala kayong pera. Kapag kayo may sakit at karamdaman, mga kapatid, isipin nyo. Isipin po natin yon. Walang tatalo sa dinaanan ng Panginoon para sa iyo sa akin. Once na kayo may problema at pagsubok, isipin nyo yung nasa krus siya. Nakapako, alang-alang sa iyo at sa akin. Manunumbalik kayo sa pananampalataya nyo. Amen? At pinakahuli, sabi doon, isipin natin na ang Panginoon ay omnipresent, omnipotent, and omniscient. Na ang Panginoon natin, para lalong mag-increase ang pananampalataya natin, ilalagay natin sa ating isip, sa ating puso, na ang Diyos ay makapangyarihan. God is everywhere. God is omnipresent. Kung saan nandun siya. At ang Panginoon ay may kapangyarihan. Sabi dito, Jesus Christ, may kapangyarihan siya. Makapangyarihan siya. At walang tatalo kay Lord. No one can defeat God because napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat-lahat nung siya ay nag-resurrection after 3 days. Jesus claimed the resurrection power for you and for us who believe and have faith in Christ. Mararanasan din natin. Kung si Jesus Christ ay nabuhay sa mga patay, kahit tayong mananampalataya, mamatay, bubuhay tayo. We need to put in our mind, in our heart, para hindi tayo parating talunan, mga kapatid. We are more than victorious because of what Jesus Christ done on the cross. At nawa, pag tayo nagugutom, hindi natin makita yung pagkagutom, makita natin yung pangako ng Diyos na buhay sa langit. And Jesus Christ of the power, and the power of God is dwelling you and me. That is the Spirit of the Lord. Hallelujah. Amen. He is the power of God na nasa atin. Kaya kung tayo parating talunan, nasa ng Holy Spirit sa ating buhay. Baka hindi natin pinapagana kasi ang gumagana sa atin yung ating flesh. Pag tayo parating talunan, pag parating tayo nagre-reklamo sa ating buhay, bakit ako mahirap? Bakit ako ganito? Bakit? Kung tayo reklamador, nasaan ang Holy Spirit sa ating buhay? Na siya magtutulong sa atin. He is our helper. Lahat po tayo. He is our helper, mga kapatid. Tutulungan tayo ng banal na Spirit. So kung hindi siya gumagawa sa ating buhay, sino ang may problema? Tayo. Hindi natin pinapahintulutan ng Diyos na gumawa sa ating buhay because yung laman natin ang patuloy na nagnahari. We need to die on the flesh. We need to live in the Spirit so that we declare that we win the battle through Christ Jesus. Kaya po sabi doon sa Galatia 2:20, I no longer live, but Christ live in me. I live now. I live in the faith of God who loved me and gave His life for me. Napakaliwanag, mga kapatid. Kaya kung tayo sa ating buhay ngayon, mga talunan, tanongin niyo po yung mga sarili natin,
Baka hindi natin pinapahintulutan ng Holy Spirit na mabuhay sa ating mga buhay. Mag-umpisa na po tayo to live in the guidance of the Holy Spirit so that we will not always be talunan. Hallelujah. Sabi po doon, John 1:3-4, all things are created by Jesus Christ that no one can defeat Him. Ngayon, si Satanas kung ano-ano ginagawa. Kasi may kakaunti na lang ang oras niya. Pero if you know who God in your life, wala pong dapat ikatakot. Dapat nga yung mga diablo na yan, tatakbo. Kapag nakita si Kristo sa ating buhay, if people around us see Jesus Christ in us, they will flee. Kaya lang, sino nakikita sa ating mga buhay, baka yung sarili natin, hindi si Holy Spirit. Hallelujah. Kayo po ang makakasagot niyan. Hallelujah. Naniniwala ako na tayo mananampalataya kay Kristo. Kapag binibigyan natin ng authority, kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay, the radiance of God's glory will be seen in us. At ang mga kaaway, hindi yan makakapanay sa atin. Bigyan na po natin ng authority si Holy Spirit na maghari at manguna sa ating buhay para hindi tayo parating talunan. Hindi parati tayo natatakot sa mga naririnig natin at nababalita. Ang gawin natin mga kapatid ngayon sa panahon na to, dahil alam natin na may padating na naman, hindi natin alam, palaguin natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Sabi po doon, napakaliwanag doon sa Psalm 139. Sabi doon, ang Panginoon ay kasama natin present everywhere. I-claim natin, ilagay natin sa ating isip, sa puso, God is omnipotence, God is omnipresent, and God is ano yung kasunod? Present. Basta nandun, yung tatlo. Hallelujah. Kaya po, sa pinakahuli, tandaan po natin, hindi po pala tayo dapat matakot. At sa panahong ito, mga kapatid ng mga mananampalataya, kay Kristo, napakahalaga po na tayo ngayon ay magpalakas, magpatatag, magpalago, magpalalim sa pananampalataya dahil hindi natin alam ang mga padating na panahon. Yun ang gagawin po natin. Hindi fear. Sabi doon, God called you as me to have faith, to increase our faith in God because there is a battle. At sino gagamitin ng Panginoon? Mga kapatid tayo. Tayo ang bibig ng Diyos, kamay, mata, paa. Tayo yung makikipagdigma. Kaya napakalaga mga kapatid sa pananampalataya. Kung kulang ang ating pananampalataya, ask God and He will give us more faith. At kung gusto nga natin, hingin natin yung faith of Christ. Meron pang isang klaseng faith. Itong faith natin, yung pinapadagdagan, kasi maliit yan. Yung faith na kayang bubuhay ng patay. Ibo ba? Kaya nabuhay si Lazaro, yun yung faith of Christ. Pwede rin natin hingin yun, yung mga gift of the Lord. Ang dami pong gift, the Lord, na magagamit natin. Hindi yun mapapasa atin kung hindi natin hihingin. At mayroon tayong sakripisyong gagawin. Hindi tayo bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi natin alam gamitin yan. Makakita ka lang nag-aawa yan eh. Baka tumakbo ka na. Imbis na ikaw ay, in Jesus' name, tumigil kayo. Tahimik! Jesus' name. Ay, nakakatakot. Ay, takbo na ako. Ay, sino nga lang tinawanan sa Satanas? Nasaan ngayon ang authority mo? Hindi tayo natawa po sila. Hallelujah! Natawa po dito. Bakit kaya natawa? Tandaan natin, ang kapangyarihan ng Diyos na Holy Spirit na nasa atin. He is the power. He is the dunamis sa Acts 1:8. Kapag kayo nakakita na nag-aaway, takbo na kayo, nasa si Jesus Christ. Natakot na. Do not be afraid. Natawa po talaga sila. Ba't kayo nagtatawanan mga kapatid? Ano naalala nyo? Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, purihin ang Panginoon at tayo patuloy na gusto ng Diyos na lumalim sa pananampalataya. Tinawag tayo ng Panginoon para mag-increase ang ating pananampalataya para may panlaban tayo sa takot.
Amen. Kaya tandaan natin yan, ha? Yung mga natutunan natin, tayo ay maging rooted to the Word of God. Tandaan natin, God is almighty, God is powerful, He is omnipresent, He is omnipotent everywhere. God is with us, Emmanuel, hallelujah, Gloria, the Logos is with us, Jesus Christ is the anointed one, Jesus Christ is the same yesterday, today, forever. Woo! Hallelujah, purihin ang Panginoon. Dami pong attribute ni Jesus Christ. Kulangin tayo ng oras, baka buti tayo alas 12. Pero kaya po yan lamang po, ang Word of God, busog na busog po tayo. Nawa po yung mga salita na yan ay nag-sing sa ating kaluluwa para tayo ay busog sa umagang ito. Hallelujah, palakpakan ng Panginoon.